Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin, ito pong balita mga kababayan. Ang sinasabi po dito po, yung pinakamalalaking DPWH insertion, napunta raw po dito sa mga congressman na ito. Alamin po natin dito po sa balita kung sino-sino po at komentuhan po natin mga kababayan. Umpisahan na po natin. Iniulat po ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito. Totoo ba ito? Akala ko wala nang insertion na sonon, ha? Meron pa rin daw pala. Meron pa. Ulitin nga natin. Simula from the top, pare ko. Iniulat po ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito ni House Speaker Faustino Boji D, House Appropriations Chairman Micaela Swansing at Sultan Kudarat Representative Bella Swansing ang nakatanggap po ng pinakamalaking insertion sa House Proposed 2026 DPWH budget, pare ko. Nako po! Lumilitaw nasa 23 bilyong piso Wow! ang naging insertions sa House Proposed 2026 DP. Sa DPWH na naman ipinasok. Ang distrito pa lamang po ni Speaker Boji D na nasa Isabela 6th District ay meron na raw pong 2.68 billion pesos na insertion. At yung chairman mismo ng APRO na si Micaela Swansing ng Nueva Ecija 1st District, 1.773 billion pesos, pare ko. Naku po! At pumangatlo ang distrito po ni Bella Swansing sa Sultan Kudarat na mayroon pong 1.571 billion pesos na insertion. Kung hindi ako nagkakamali, nanay niya ito ni Micaela. Kasi dati, ang congressman ng Nueva Ecija ay tatay niya. Ayun. Nagtataka nga ako mag-asawang Swansing yan Oo. Pero isa nasa Mindanao, isa nasa Nueva Ecija. Talaga naman. Naku po, sa kabila ng malalaking dagdag, nanindigan po ang House Appropriation Chair, Swansing, na walang secret. Wala naman eh. Wala pong Wala. secret sa flood control item sa budget. Yes. Aba! Malinis yan. Wala rin daw anyang hidden insertions. Wala yan. Naku po. Teka lang, meron nagpadala sa akin yan, Nelson na ito mga tagdoy, mga insertions na ito, nilabas ito New House Leaders District has had biggest insertions in House Proposed 2026. Mantakin mo, akala natin na wala na ito, pero ipinasok pa rin doon sa DPWH. Meron pa doon, Eastern Samar, Christopher. Ang dami, billion pa rin, Nelson Sino ba ito isang pinakamalaki? Ito, 6.3. Imano, galing po sa Misamis Oriental, 2nd District. Si Romeo Momo Nelson, Surigao del Sur, 1st District Representative. Ito po yung record ng ng PCIJ. 2.7 ang kanya pong DPWH proposed budget. House proposed DPWH budget ay 3.2. Grabe. Tapos, ang insertion, 400. Isang tag-isang distrito lang, umaabot ng ganito po kadaming bilyon. Ano meron kayo sa kanila, no? Grabe, no? Mga kababayan, talaga pong kasabihan na po yan Ang magnanakaw ay likas pong magnanakaw. Kasabihan na po yan. Ang magnanakaw po, napakahirap po yang baguhin. Dahil nakasanayan na po yan Para pong pulburon yan. Addict. Nagiging addict. Di ba? Pagka nakasanayan mo na magnakaw ka na magnakaw sa pera ng bayan, addicted ka na. Nagiging addict na po sila. Umano. Ganon din po ang pulburon.
nakaka-addict. Di po ba? Kaya po itong mga buhayan na ito, sinasabi lang po nila sa salita. Wala na insertion, aayusin na nila. Dahil nga po isang damukal po ang korupsyon na mahigit 3 taon, aayusin pa ba nila yan? Hindi po nila titigilan ang pagnanakaw po sa pera ng bayan. Bakit po? Kasi may plano po sila. Kailangan po kasi nila ipagpatuloy po ang kanilang legasiya na ma-maintain po sila sa kapangyarihan. Tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw umano. Kaya po hindi mawawala ang insertion. Hindi po ba isisingit at isisingit po nila yan? Hindi po ba? Ayan, DPWH na naman po mga tambayan, pinaglagyan na naman ng kanilang mga insertion. Nakita niyo po, si Speaker D, ilang bilyon, mahigit 2 bilyon. Grabe, no? Ganon din po yung magnanay na Swansing. Yung magnanay na Swansing, isang nasa Mindanao at isang nasa norte sa Nueva Ecija, mga kabayan. Ibang klase, no? Bilyon ang kanilang insertion na isisingit nila. Talaga po mga walang ya itong mga tao na ito umano, no? Nakakadismaya. Yung buwis natin napupunta lang po sa ilang mga congressman sa kanilang mga distrito. Samantalang makikita mo yung mga distrito na iba, wala halos silang ibinibigay na malalaking budget. Katulad sa Mindanao, kung yung Davao City nga, hirap na hirap nilang buhusan ng pondo eh. Pero pagdating dito sa mga kaalyado, bilyon-bilyon. Ibang klase itong mga tao na ito. Buhay pa, sinusunog na sa impyerno ang mga kaluluwa nito umano. Dahil sa kagahaman umano sa pera ng taong bayan. Likas na talaga. Kasi, pag nilagyan mo kasi ng logic yan mga kabayan, ano po ba nangyayari ngayon sa ating bansa? Ano po ba ang tinrabaho ng mga mambabatas sa ating bansa, ang mga politiko? Magmula po sa top. Ano po tinrabaho? Number 1, korupsyon. 3 taong mahigit korupsyon. Yan po ang araw-araw na issue po sa ating bansa. Ano pa? Pamomolitika. Pagpapabagsak sa mga Duterte. Di po ba? Pagpababagsakin mo ang malakas na politiko, na napakagagaling na politiko na nagdaan sa ating panahon. Di po ba? Dahil nakita po natin kung paano po maglingkod ang tatak Duterte. Napakarami po nilang nagawa. Samantalang itong mga hayop na ito, itong mga demonyong ito umano, ang nagawa lang po sa atin, pamumulitika at pagnanakaw umano. Bakit po kailangan nila ng pera? Hindi po ba? Kikilos po ba? Kung pababagsakin mo mga Duterte, kikilos po ba mga demonyong politiko sa ating bansa kung hindi mo gagamitan ng malalaking pera? Saan mo kukunin ang pangtapal sa mga demonyong politiko na ito, mano? Hindi po ba sa ating buwis? Ginagamit nila ang ating buwis sa kanilang pangsariling interes. Hindi po ba? Gamit na gamit po. Puro pangsariling interes. Protection nila sa kanilang mga kapangyarihan at patuloy na pagnanakaw sa pera natin sa ating buwis. Kailangan po nilang magprotektahan bawat isang magnanakaw na politiko sa ating bansa. Kaya po gumagawa po ng paraan ang mga hayop na yan umano para po makapag-ipon na naman ng isang damukal na pera para sa pagpapabagsak ng kalaban nila, lalong-lalo po ang pamilya Duterte. Hindi po ba? Nakita niyo po, nagkandaleche-leche ating bansa, pati ang ating pera. Wala sila halos nagawang malalaking proyekto. Bakit po? Nakita niyo yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Tatanggapin po ba ng ICC yan? Dahil tayo naghatid dyan? Sila ang kumidnap dyan. Pilipino ang naghatid. Pilipino ang kumuha. Di ba? Ang umaresto. Wala naman tayo nakitang banyaga. Puro Pilipino. Pilipino rin ang naghatid. Eroplano ng Pilipinas, galing sa Pilipinas ang naghatid. Sa tingin nyo, tatanggapin ng ICC yan kung walang pera, mga kababayan? Di po ba? Saan napunta ang pera ni Juan de la Cruz? Wala naman po sila ipinagmamalaki na proyekto. Sige nga, nauubos taon-taon ang trilyon-trilyong budget
na wala pong kapalit na sinasabing malalaking proyekto na nakikita ng taong bayan? Meron po ba? Ipinagmalaki nga 5,500 blood control na wala pa eh. Di po ba? Puro corruption, puro ghost project ang lumabas at isang damukal na komisyon, di po ba, ng bawat isa sa kanila. Kaya nga po mga kabayan, hindi po nila nilulubayan ang pera ng taong bayan dahil nga po kailangan po silang manatili, dahil kailangan po nilang proteksyonan ang bawat isa sa kanila. Dahil kung mananalo at makakabalik at makakapwesto na naman ang pamilya Duterte, isusuka po nila lahat ng mga pinagnanakaw nila. Katulad po nito, isang damukal na insertion na naman, mga kabayan, ay sinisingit nila. Sa tingin nyo, hindi alam ng Duterte yan? Hindi alam ni BP Sara yung ginagawa nila na pagnanakaw sa pera ng taong bayan? Isa nga siya sa nagbunyag niyan. Isa si BP Sara sa nagbunyag na kontrolado ng Kongreso ang pera ng taong bayan. Di po ba? Pinangalanan niya si Tambaluslos saka si Saldico, kontrolado. Alam niya lahat yan. Kaya hindi po nila nanaisin na makabalik ang Duterte dahil malilintikan sila lahat. Nakita nyo po, sinasamantala nilang pilit at ginagago at binobobo at niwawalang hiya ang mga Pilipino dahil po sa pangsariling interest nila. Umano. Napakarami na po nilang ginawang kasalanan sa taong bayan. Napakarami na pong pagnanakaw ang ginawa nila sa taong bayan. Kailangan na po natin silang kalusin. Hindi po ba? Dapat nga kinakalos na yung mga yan eh. Nakapagtataka lang po mga kabayan, yung ating mga men in uniform, lalo-lalo po yung mga general, na tagapagtanggol ng taong bayan. Tagapagtanggol po natin, lalo-lalo sa ating kapirahan, ay nakuha pa yata nila. Kumampi pa yata sa mga magnanakaw umano ang mga general natin. Hindi kaya? Kumampi pa sa mga magnanakaw, sa mga darambong umano. Nakakalungkot lang po. Yung inaasahan natin na magtatanggol sa atin, lalo-lalo proteksyon sa ating kapirahan, sa mga magnanakaw sa gobyerno, katulad ng ginawa nila kay ERAP, napakabilis nilang tinanggal, waiting lang ang issue, pinagmulan, hindi pa buwis ng taong bayan ang issue. Hindi po ba? Pero hinugot nila agad sa Malacanang. Pero ngayon, mga kabayan, bilyon-bilyon, trilyon ang pinag-usapan. Walang kumikibong general, nakapagtataka. Kaya nga po napakarami na pong nabibisto na korupsyon sa gobyernong ito. Pero wala eh. Wala pong naglalakas ng loob dahil po ang pera ng taong bayan ay nai-spread. Nai-spread po yata sa kanilang mga opisina na paghahati-hatian po. Kaya po ang lumalabas, kung magnanakaw sa taas, magnanakaw rin silang lahat. Kaya po nagkakaroon po ng kampi-kampi. At may pattern. Pagka sila'y nagnakaw umano, kailangan po i-divert nilang issue sa mga Duterte. Kaya hindi po nawawala sa issue ang Duterte sa kanila. Magnanakaw sila na magnanakaw, insertion ng insertion umano. Pagka nabuko, i-divert nila ang issue sa mga Duterte. Di ba? Ganyan po kawawalang ang mga tao na yan. Napakarami na po natutuklasan ng taong bayan. Marami na. Ang wala lang po nakakatuklas ng korupsyon ay mga men in uniform generals. Wala po sila natutuklas ng korupsyon. Ni isa na ginawa po na administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Diyan ka magtataka sa mga hayop na yan umano. Nananatiling tulog, pipi at bingi. At bulag sa mga nangyayari sa ating bansa. Katulad po nito, 3 congressman lang po ito. Yung pinakamalalaki ngayon ay sisingit. Hindi po ba? Ang bagong speaker po na si Speaker D, si Boji D. Tapos itong magnanay na Swansing. Ilan po ba ang kaalyado nila sa Kongreso? Di po ba 200 plus yan? 200 plus po ang bumoto sa impeachment ng Vice President. Sa tingin nyo, yung 200 plus na yan, walang insertion yan. Papayag po ba yan? Hindi po ba? Hindi po papayag yan. Yan po ay kailangan tapalan nila dahil magagamit po nila yan sa pagpapabagsak sa Vice President. Hindi po ba? Dahil may niluluto na naman silang impeachment. Kailangan po nila ng pera
para po pangtapal sa mga demonyong politiko para mapabagsak nila si Vice President. Hindi po ba? Kaya hindi rin po malayo na meron din po na naisisingit po ang mga korap na senador sa ating bansa. Kung itong mga congressman kay lalaki ng insertion, din naisisingit nila. Mga senador pa na sila rin ang nagpaplano at may ideas din yung iba riyan na pabagsakin at i-impeach si Vice President. Hindi po ba? Hindi nyo po ba na... Hindi naman tayo pinanganak po kahapon lamang. Hindi po ba mga kabayan? Kaya rito sa nangyayari sa ating bansa, ang magsasaysay na lang po sa mga tao na ito ay panahon. Yung panahon po nila, yung kanilang kawakasan. Meron po kasing kawakasan po lahat ang pinaggagawa po ng tao. Tayong lahat po ay may kawakasan. Ngayon po, sa nangyayari po sa ating bansa, na wala po tayong aasahang proteksyon, lalong-lalo po sa sinasabi na ating pong pinag-aral, pinasweldo, pinalamon, binigyan po lahat ng mga allowances, pati po ang kanilang mga pension ay sa atin ang gagaling, pero kailanman na hindi po natin napakinabangan na proteksyonan ang ating kaperahan. Meron din pong panahon sa mga tao na yan. Meron po, darating naman po yun, yung kanilang mga kawakasan sa kanilang mga pinagagawa. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi po na mga kasabihan, di ba? Yung kasabihan na mayroon din mga karma ang mga demonyo na yan. Kasabihan po yan eh. Yung karma, hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po mga kabayan, hindi po matatapos ang korupsyon. Kaya nga po, yung sinasabi po natin madalas, magmula po nung pumasok ang binagong ang Pilipinas, ay natanggal na po. Tinanggal na po nila ang kanilang mga maskara. Ang mga maskara ng mga politiko, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay nakakabit pa. Nagbabait-baitan pa sila ng 6 na taon. Wala po silang ganyang kalalaking insertion nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nung magkaroon po ng presidente na may issue ng pulburon at bangag, mga kabayan, at sinasabing bongit ng kanyang ate, yan na po. Nag-umpisa na po ang kalbaryo ng Pilipinas. Dahil magmula doon sa taas ay puro korupsyon ang issue. Kaya lahat po ng politiko na nakamaskara at nagbait-baitan sa ating bansa ay hinubad na po nilang lahat ang kanilang maskara at nakinakaw na po silang lahat. Nagnakaw na po sila na nagnakaw umano at hindi na po sila nahihiya. Dahil kahit po wala na silang maskara at kilalang kilala na po sila ng taong bayan, ay okay lang po sa kanila. Tanggap na tanggap po nila sa sarili nila na sila ay magnanakaw umano. Hindi po ba? Kaya po hayag na eh. Ang pagnanakaw po sa ating bansa ay hayag-hayagan na po eh. Wala na pong kahiyan. Hindi na po marunong mahiya ngayon ang mga politiko sa ating bansa. Never. Never na pong mahiya, mga tambay. Never. Hayag-hayagan na po. Tatawanan ka na lang po nila. Tatawanan ka na lang ng mga magnanakaw na politiko sa panahon ngayon, mga kababayan. Kaya yung sinasabi nga po natin, mga kababayan, komento ko po, kung yung 19 Congress, sa tingin nyo, kung itong si Speaker D, na bagong speaker, ay nagkakaroon po ng sinasabi insertion na isisingit sa DPWH, di hamak nung 19 Congress. Nung 19 Congress, sa tingin nyo, walang mga insertion na malaki ang dating speaker na si Tambaluslos na hindi po tinututukan ng mainstream media. At ganun din po si Bongit. At ganun din po si Sandro Marcos at mga kaalyado nito. Hindi po ba? Kaya po ang ating bansa, nasa basurahan na po mga kabayan. Puro pagnanakaw. Kaya ang tangi na lang po pag-asa natin mga kabayan, na kahit papaano, itong mga tao na ito ay mapapanagutan nila ang kanilang mga pinagagawang pagnanakaw sa atin ay ang pamilya Duterte. Makapwesto lang po si Inday, mga kabayan, sana po gawin ni Inday katulad po nung ginawa ng kanyang tatay, siningil po na siningil ang dapat singilin. Hindi po ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nasingil niya lahat ang nandaraya at hindi nagbabayad ng tamang buwis ng mga oligarkiya. Sana po,
Sa panahon naman ni Inday, pagka siya po yung naging presidente, ito pong mga demonyong politiko na magnanakaw sa ating bansa ang kanya pong tutukan at pasukahin ng pasukahin at bawiin ng bawiin lahat ang mga pinagnanakaw po ng mga demonyong politiko gahaman sa ating bansa. Sana po matupad yan mga kabayan. Kasi kung magpapatuloy ang mga demonyong ito sa ating bansa na sila pa rin po ang magiging politiko, tuloy-tuloy lang po. Cancer po yan. Ito po mga demonyong politiko na ito na magnanakaw sa ating bansa. Cancer po yan. Mahirap pong gamutin yan. Magagamot po lang yan pagka yan pong mga tao na yan ay binawi po ang mga ninakaw nila. Kailangan pong bawiin ang ninakaw po ng mga tao na yan para po ang cancer ay maputol, mga kababayan. Kailangan pong putulin. Pero habang hindi po nakukuha ang mga ninakaw na yan, hindi po yan matatanggal ang cancer sa katawan nila. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ang mga pagnanakaw ng mga demonyong yan. Hindi po ba? Kailangan po tanggalin ang kapangyarihan ng pera sa kanila. At kailangan po i-audit po ang mga hayop na yan. Pabuksan po ang mga libro ng mga demonyong yan. Hindi po ba? Hanggat hindi nabubuksan ang mga libro ng mga demonyong yan, hindi po natin malalaman ang katotohanan kung gaano nakalalaki ang mga pinagnanakaw ng mga demonyong yan umano. Kailangan din po kasi buksan ang libro ng mga politiko na yan kung saan-saan po napupunta ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung mga nagsitanda na riyan. Hinerasyon na. Papalit-palit na po ang kanilang pamilya riyan. Napakasarap po. Kaya po tayo po mga tambay, sa totoo lang po, kung yung sinasabi nila na ubos ang pera ng bansa dahil nga inuubos po nito mga tao na ito umano, may pag-asa pa naman tayo eh. Yung sinasabi, sinasagad po nila ang pera ng bayan, inuubos nila ang ating reserve. Kung magkakaroon lang po ng politiko sa mga darating na panahon, yung sinasabi nga po natin na may political will, katulad po ng mga Duterte, magkakaroon pa rin po tayo ng pag-asa na magkaroon po tayo ng budget na malaki. Bakit po? Hahabulin mo lang po yung mga ari-arian ng mga demonyong yan eh. Pag pinagsama-sama mo ang makukuha mo sa mga politiko na yan, napakarami po niyan. 300 plus po ang congressman, representative kasama party list. Di po ba? Makuha mo lang po ang 250 dyan. Maibalik ang mga ninakaw nila. Daan-daang bilyon po yan. Ganon din po sa mga senador. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung isasama mo pa mga gobernador at mayor. Napakarami pong pera ang papasok po sa ating kabangyaman. Di po ba? Ang gagawin lang pong trabaho ng uupong presidente, kahit hindi na po tayo mangutang, trabahuhin mo lang ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa, magkakaroon na po tayo ng malaking budget taon-taon. Mabawi lang ang mga ninakaw po ng mga demonyong ito. Kayang-kaya naman pong gawin yan ng isang presidente na may political will. Hindi po ba? Kayang-kaya po yan, mga kabayan. Madali pong i-audit po yan kung may political will ka lang po. At syempre po, ikaw ay isang maka-Pilipino, makabayan. Yan po ang kailangan pong presidente. At sinitiyak naman po natin, isang damukal na pera po ang isusuka. Isasama mo pa ang mga contractors at mga district engineer. Ako, napakarami pong isusuka. Kung si Alcantara nga, ipinagmalaki niya, nagsauli siya ng mahigit 100 milyon. Biruin nyo, isa pa lang yon. Di po ba? Kung lahat po yan, tatrabahuhin ng isang magaling na Pangulo, katulad ni dating Pangulong Duterte, at ganun din si Vice President, mga kabayan, napakarami, uulitin ko po, isang damukal na pera, mga kabayan, ang makukuha po at magagamit na naman pong pondo ng ating bansa. Lalong-lalo po sana tutukan yung grupo ng makakaliwa. Sana po ma-audit po yan. Napakatagal na pong salot sa ating lipunan yan. Yang mga grupo ng makakaliwa,
yang mga makabayang black na yan. Napakasarap po. I-audit po ang mga hayop na yan umano. Nang maisuka rin po ang mga pinagnanakaw niyan. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po mga kababayan. Pasensya na po, napahaba po ang ating komento dito po sa mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Bakit ka ba hindi makakapag-komento ng mahaba sa mga tarantado na ito, sa mga walang yan na ito umano? Pera po natin ang pinag-uusapan dito, buwis natin niwawalang ya Ang sasarap ng buhay ng mga demonyong ito Kay gaganda ng buhay, gaganda ng kanilang ang ganda ng kanilang kayamanan rami-rami, di ba? Puro galing naman sa nakaw yata. Paano ka hindi kukulo ang dugo mo sa mga demonyong ito? Hindi po ba mga kabayan? Thank you po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya po sa inyong lingkod. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Gay Atiena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston 123 ng Hong Kong, Bei Chichiyoko, at si Eric Hershio ng Canada. Thank you po sa mga biyaya mga kabayan. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung panalangin po natin mga kabayan na magsama-sama po tayo. Ipanalangin po natin ang ating mga kaligtasan, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte na tayo pong lahat po sana ay maingatan sa kapahamakan. Thank you po sa inyo pong panalangin mga kababayan. Sa muli po mga tambay, thank you po. Happy holidays po at sana po araw-araw po ang Pasko po sa atin mga kababayan. Ingat po, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!